Umalis ka na! Bago pa mawala ang respeto ko sa'yo. Nakikialam kayo sa away pamilya eh. Away pamilya? Bakit? Itinuturing niyo pa bang pamilya ang kapatid ko? Hindi na, di ba? Kaya sino pa ang kakampi ng kapatid ko kung pinagtutulungan ninyong dalawa? At ako bilang kapatid ng kuya ko, responsibilidad kong ipagtanggol ang kuya ko! Kasi kuya ko siya! Kasi kakampi niya ako! Kapamilya niya ako! Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Kuya, ito na yung pinabibili mo sa akin na ulamin ng mga anak mo. Ay, salamat naman Siling. Hindi mo nakaligtaan ng bilin ko. Siya nga pala. Ito na yung pera para sa pinambili mo ng ulam ng mga pamangkin mo. Ayoko sanang tanggapin, kuya, dahil para na rin yan sa mga pamangkin ko. Pero, hirap ako sa buhay eh. Naiintindihan ko. Kaya ko nga binibigay ito sa'yo para may pambili ka ng kailangan ng mga anak mo. Mabuti na lamang, kuya, at hindi ka nawawala ng trabaho, ano? Siyempre naman. Sa tinagal-tagal ko na sa trabaho, siyempre natuto na ako. Marunong na ako ng kahit ano. Marunong na rin akong mag-estimate. Kung tutuusin ka, kulang na lang ang diploma sa akin para masabing arkitekto ako. Talaga, kuya? Oo. Tignan mo nga yung bahay ng kapitbahay mo. Hindi ba't maganda at pulido ang pagkakagawa? Oo. Hindi sa pagmamayabang ako lang nag-design nun. Ako rin nagkapatas. Pwede ka nang makipagsabayan sa ibang inhinyero dyan. Kung ganun, ano, kuya? Oo naman. Sabi ko nga sa'yo, diploma lamang ang kulang sa akin kung ihihilira mo ako sa mga may tinapos sa engineering at architecture. Ikaw lang ang tanging mahal ko. Galing pala dito sa bahay mo si Paya. Nakita mo pala siya. Kayo na ba, pare? Anong ibig mong sabihin ng kayo na sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin kung may relasyon na kayong dalawa ni Paya. Pare, ano ka ba naman? Baka may makarinig sa'yo. Baka marinig ka ng mga anak ko, maniwala pa sila. Ano naman ang masama kung marinig nila? Ayaw mo ba doon? Kahit paano maipawatig mo sa kanila na gusto mo pa magkaroon sila ng pangalawang ina. Ano? Ikaw talaga kung ano-anong sinasabi. Mabuti pa, buksan ko na kayang 4 kantos dyan pampaantok. Dahil maagang trabaho ko bukas, pare. Siling, gabi na. Bakit? Kuya, baka may pera ka dyan. Tinakbo namin ni Pai yung pamangkin mo. Na-dengue yata. Ano? Teka, kukunin kong wallet ko. Magkano bang kailangan mo? 2,000 lang sana, kuya. Sige. Ito ang 5,000 para sa iba pang gastusin. Maraming salamat sa iyo, Malaking tulong ito sa amin, lalong-lalo na sa pamangkin mo. Sige na, lumakad ka na para mabili mo na ang dapat mong bilhin na gamot para sa anak mo. Nasa lubong ko si Mayan, pare. Ipinabibigay ito sa'yo. Ano to? Adobo. Ika to. Bakit siya nagbigay nito? Hindi mo ba alam? Binyag ng anak ng pamangkin niya Kasama ko siya sa kusina. Dahil isa ko sa 2 kusinero. At dahil alam niyang dikit tayo, kaya ito, balutan ka niya ng adobo ditong igato. Sabi nito. Sabi ko sa'yo may gusto sa'yo si Mayang. Pare, matanda na ako para dyan. Anong matanda? Ilang taong ka na ba? May halos magkasing edad lang tayo.
Matanda ka lang yata sa akin ng 2 taon eh. Kaya huwag mong sabihin matanda ka na dahil malakas ka pa. Kayang-kaya mo pa na makabuo kahit 5, pare. Pare, ano ka ba? Baka Ay, ay makarinig sa'yo. Iparating pa sa mga anak ko. ano naman kung malaman ng mga anak mo? Abay, medyo matagal-tagal ka rin balo ah. Ha? Hindi man panahon pa rin. Lumigaya ka rin, pare. Pare, kung kasi, Anong kwan? ayaw na ng mga anak ko na mag-asawa ko. Pare, kahit naman ayaw ng mga anak mo, kung gusto mo, wala silang magagawa. Bata ka pa, pare, sa edad mong 48. Kaya mo pa yan, pare. Kaya, Oo, pare. Kung anong gusto mo, ako na lang maligaw kay Mayang, para sa'yo. ano? Papatay-patay ka kasi. Di ako na magsisilbing tulad ninyong dalawa para makapag-asawa ka muli. Tay, ano bang nababalitaan ko na nililigawan niyo raw si Mayang na kusinera? Naku anak, chismis lang yan, hindi yan totoo. Anong hindi totoo eh? Ako pa mismo ang nakakita sa inyo sa may restaurant. Ha? Huwag na kayong magkaila, Tay. 2 buwan na namin naririnig ang kapatid ko na pinupurmahan niyo raw si Aling Mayang. Siya nga naman, itay. Huwag na ninyong ipagkaila pa dahil kalat na sa barangay natin ang tungkol sa inyong dalawa ni Aling Mayang. Itay, binabalaan ko kayo. Ayoko kong mag-asawa kayo muli. Siya nga naman, itay. Ayoko rin mag-asawa kayo. Abay, ang tanda-tanda na ninyo. Mag-asawa pa kayo? Di na kayo nahiya? Siya ako naman, Itay. At wala na kayong kahihiyan. Kami ng mga anak ninyo, may kahihiyan. Kaya tigilan nyo ng pakikipaglandian nyo sa Mayang na yun. Kundi kakausapin kong Mayang na yun. Ano? Pinagsabihin ka ng mga anak mo at binantan ka na kakausapin nila si Mayang? Oo pare, ayoko namang mapahiya si Mayang at ayoko rin magbukhang kontrabida ang mga anak ko. Kaya, mas mabuti na rin siguro kung lalayon ko na si Mayang. Ano? May naiintindihan mo ba yung sinasabi mo, pare? Nobya mo na si Mayang. Mahal ka noon. May hahayaan mo bang masaktan si Mayang dahil lamang sa kapritsyo ng mga anak mo? Kung kasi pare... Teka nga muna, pare. Mahal mo ba talaga si Mayang o hindi? Mahal na rin sa akin si Mayang. Kaya hanggat maaari, ayokong masasaktan siya. Sa palagay mo ba hindi siya masasaktan kung lalayuan mo siya? Ewan ko pare, nalilito rin ako. Pare, malalaki lang mga anak mo. Kapapamilyado ng 2 na anak mo. Naghirap kang nagtaguyod sa kanilang 2. Marami ka ng sakripisyo sa kanilang 2. Hindi ba sarili mo na rin ang bigyan mo ng atensyon? Napakabuti mong ama. Napag-aral mo silang pareho ng anak mo. Panahon na rin siguro para sarili mong kaligayahan ang harapin mo. May katwiran nga naman si paring Igni. Panalaki na ang mga anak ko. Kapwa na may pamilya sina Sander at Alexa. At isa pa, mahal ko na rin si Mayang. Bakit nga ba ako makikinig sa mga anak ko? Kayong may sarili na silang pamilya. Bukas na palang usapan namin ni Mayang na kakain kami sa labas. Kahit papaano ay may cash akong hawak. Hindi ko na kailangang mag-withdraw pa para makapag-date kami ni Mayang ko. Tay? Simbo. Kaming gabi na biglang sumugod dito. Ano nagawa niya rito? Tay? Anak, bakit? Anong nangyari? Kaming gabi na, may problema ba? Pinapalayas na kami ng apartment na nililintahan ko Ano? Bakit? Hindi lamang ako magbayad ng 1 buwan Pinapalayas na kami ng pamilya ko. Bakit kasi hindi ka nagbayad ng upa ng apartment? Maganda naman ang trabaho mo. Medyo may kamahalan kasi yung eskwelahan na pinapasukan ng 2 ninyong apo Pero hindi ba't elementary pa lang yung 2? Oo, kaso nagigipit pa din kami dahil sa mahal ng bilihin ngayon. Magbayad ka ng renta para hindi kayo palayasin ng mga anak mo at asawa mo. Kaso nga po, Tay, walang akong maibayad ngayon.
Walang-wala ako. Magkano ba ang kailangan mo para hindi kayo mapalaya sa bahay na yun? 10,000 lang ho, itay. Ang renta ko eh. O sige, hintayin mo ako dito at ibibigay ko sa iyo ang kailangan mong halaga para hindi kayo mapalayas. Ay, nako. Pinakalaga ko sa usapan namin ni Mayang. Sana naroon pa siya sa restaurant na sinabi ko. Arigato. Oh, pare Ilme, ikaw pala. Ay, nako, mabutit. Inabutan mo pa ako dito. May kailangan ka ba? Oo, kailangan talaga kitang makausap, pare. Naku pare, hindi sa ayaw kitang kausapin, no? Pero nagmamadali kasi ako. Bumalik ka na lang mamaya. Ba, bakit? Saan ka ba pupunta? Masyado kaya tang abala. Pati date ninyo ni Maya, nakakalimutan mo na. Ha? Paano ba alam? Paano hindi ko maalala? Mali, tinawagan niya ako. Nagpapasama sa akin sa restaurant. Dapat sana ikaw ang kasama. Ha? Ikaw ang kasama ni Mayang? Oo, tinawagan ako sa cellphone ko dahil alauna ng tanghali pero wala ka pa rin. Nagugutom na yung tao kaya tinawagan niya ako. Dahil wala siyang pambayad sa inorder niyang pagkain, ikaw naman kasi. Piling mo na mag-order na ng pagkain kung nagugutom na. Siyempre, naroon na siya. Nagugutom. Kaya umorder na. Kaso hindi ka dumating, pare. Nahihiya na raw siya. Wala siyang pambayad. Kaya ayaw. Kaya ako na yung tinawagan. Mabuti na lang ka mo at may naitatabi akong konti. Dahil kung hindi, kawawa siya ron. Ano bang nangyari? At hindi mo siya sinipot. May pira ko ba kayo dyan? Nabuhusan ako lang kasi. Nabili lang ng project na apo niya. Ano? Yan ang rason kung bakit hindi ko siya nasipot pare. Kailangan ko pang magpunta ng bangko para makapag-withdraw ko ng pangdinsana namin. Kaso, nag-amoy pawis ako. Kaya umuwi lang ako saglit. At ito ba, nadadan mo akong paalis na sana. Nako pare, kahit na pumunta ka sa restaurant na yun, wala ka nang madadat ng Mayang doon. Umiiyak eh. Di ko naman mahindihan ang anak ko. Kinailangan niya ang pera sa pambayad ng inuupahan niyang apartment. Kung hindi naman makakapagbayad ka agad, paalisin sila doon. Nako, Kawawa naman ang mga apo. pare, huwag ka sa akin magpaliwanag kung hindi kay Mayang. Kasi sa kanya may atraso. Itay? Nako, narito na ba ang anak mo? Sige, alis muna ako at magkapag-usap kayo mag-ama. Nako, Diyos ko. Itay? Alexa, napasyal ka. Di pa ko kasi nagpapadala ang asawa ko eh. Walang pambayad sa matrikula yung apo niyo. Ha? Magkano bang kailangan mo? Kailangan ko ng mahigit 5,000 itay para sa matrikula ng panganay ko. 5,000? Ang laki naman. Itay naman, mababa na nga ho yung 5,000 dahil nabayaran ko na ho yung iba. Pandagdag lamang po yan, itay. Alam naman ho ninyo na eksklusibong paaralan nag-aaral yung apo nyo. Sige. Kunin mo na tong 7,000 ko. Ang iba pambili mo ng pagkain nyo para hindi kawawa ang mga apo ko. Nako, mabuti na lang pala at nagkayos na kayo ni Mayang, ano? Saan ka pa kay Mayang? Ang ganda-ganda niya pare at maputi pa. Kung hindi ko nga lang siya talaga kilala isipin kong dalaga pa yun eh. Oo nga pare. Nakausap ko rin ang anak niyang nasa ibang bansa. Abay, mabait din pala, no? Talaga? Paano kayo nagkausap? Naroon kasi ako sa bahay ni Mayang kahapon. Alam mo na, nagbabayad ako ng utang sa nangyari noong isang araw. Nagpaliwanag ako. At palibhas likas na mabait si Mayang. Kaya naintindihan ako, nagkayos na kami. At habang nag-uusap kami, tumawag ang anak niya. Ito namang si Mayang sinabing naroon ako at ibinigay ang cellphone sa akin. Kaya yun, pagkasabi ko lamang ng hello, agad akong tinawag na daddy. May sabi ko sa'yo eh. Mabait yung pamilyang si Mayang. Mabait yan, pare. Ano? Pinsan mo siya? Oo, pare.
Magkapatid ang mother ko at mother niya. Ay, i-recommenda ko ba naman siya sa'yo? Kung alam mong hindi siya mabait, bagay na bagay kayong dalawa, pare. Tisay, mga kaibigang Tisay si Mayang. Oo, yung kasing anak niya, napangasawa ng Meksikano. Balo pa rin palang babae ng pinsan ko. Kaya ako nagpapagulsya sa kanya para ilakad din niya ako doon sa balain niyang Meksikana. May tumatawag sa akin, pare. Ha? Si Mayang. Sandali lang, ha? Sagutin mo. Hello? Mayang? Ha? Oo. Narito ako sa bahay. Kasama ko nga si paring Igme. Ano? Pupunta ka dito sa bahay? Oo naman, pwede. Bakit naman hindi pwede? Teka, baka gusto mong sunduin na lamang kita dyan sa bahay mo. Tsaka tayo pupunta dito sa bahay lang. O, sige. Hihintayin na lamang kita. Ano ka mo? Pupunta dito si Mayan sa bahay mo, pare? Oo, Nako. Sinabi ko ang susunduin ko sa bahay niya. Kaso, nasa mall daw siya. At diretso na lamang daw siya. Hintayin na lang natin siya dito sa bahay mo, kung ganoon. At kung ako sa'yo, pare, alukin mo na ng kasal. Ha? Oo, pare. Nang makahigop na ako ng mainit na sabaw. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Wala pa rin palang pinagbago itong bahay mo. Bumultuhin ako ng nasira kong asawa kung mapapabayaan ko to. Ano? Wala, biro lang. Pwede ba naman akong multuhin noon? Wala na siyang nalalaman. Siya nga pala. Hindi kaya magagalit sa akin yung anak mo kung ikaw pang nagpupunta dito sa bahay. Ano? Siya nga pa nga itong nagtulak sa akin. Napuntahan kita dito eh. Talaga? Oo, kasi naman, maya't maya ay tinatawagan ko siya. Boring nga kasi ako sa bahay. Siyempre, may sarili na ring buhay yun. Siguro, may ginagawa siya at naiistorbo ko siya. Kaya ang sabi ba naman sa akin punta ninyo na lang kaya si Daddy Carlo. Sa iba namang ganun, kaya heto ako. Teka, ganito na lang. Hintayin mo ako at magbibihis lamang ako. Magbibihis ka? Oo, may bago kasing kainan sa bayan at masarap daw ang luto doon. Doon tayo magbibiryenda. Saan ba galing itay? Ha? May pinuntaan lamang kami ng ninong Igmi mo. Yung totoo, itay. Ano ka ba naman, anak? Kailangan ko bang sabihin sa'yo kung saan ako pumupunta? At bakit? Sino ba ako para hindi ninyo pagsabihan kung saan kayo pupunta? Teka, kumain ka na ba? May dala akong pagkain. Tama-tama. Iuwi mo na lamang sa mga anak mo. Tira ho ba niyan yung bayang na yun? Nakasama ninyo? Miko, Huwag na kayo magkailangan, tay. Dahil maraming mata ang nakakita sa inyo. okay, tatapatin kita, anak. Nobya ko na si Mayang. Ano? Sa edad ninyong yan? Nakikipagharutan pa kayo? Hindi na kayo nahiya? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Wala akong pakialam. Ngayon, kung tatanggapin mo itong ibinibigay kong pagkain sa'yo, tanggapin mo at umuwi ka na. Gusto ko nang magpahinga dahil pagod ako. Bakit? Pinagod kayo ng gusto ng mayang na yun, sa kama. Bastos ka! Baka nakakalimutan mo, magulang mo. Yun na nga ho eh. Magulang ko kayo. Pero sa halip na maging modelo kayo sa paningin ko, at sa paningin ng mga apo ninyo, ay nagiging dahilan pa ng katitusuran pa kayo dahil sa harot na mayang na yun. Minsan mo pang paratangan ng kung ano-ano si Maya. Ay hindi lamang yan ang matatanggap mo. Abay, ganun ba pare? Napagbuhatan mo ng kamay ang anak mo. Oo pare, kung ano-ano kasi ang sinasabi laban kay Maya. Ay nako, huwag mo lang masyadong intindihin ang ginawa mo sa anak mo. Talagang ganyan. Kinalit ka eh. Kaso mula nang mangyari yun hindi na pumupunta pa dito sa bahay. Nagtatampo siguro. Bayayaan mo. Wala kang ginawang masama.
Bilang magulang itinama mo lang ang kanyang pagkakamali. Oh, ayan, may kumakatok. Baka yung anak mo na yan. Kung anak ko ito, bakit pa siya kakato? Baka nga nailak mo pare. Teka't bubuksan ko. Maya. Hi, Cardo. Insan. Oh, Insan. Naririto ka pala. Oo. Halika. Pagsaluhan natin itong dala kong pagkain. Ay, mukhang masarap yan, Insan. Talagang masarap ito. Kaya tulungan mo ako na ilagay sa plato para makakain na tayong tatlo ni Cardo. Sigurado ka, kuya? Na nasa bahay ngayon ang mayang na yun? Oo. Itinawag sa akin ang kapitbahay ni Tay. Bakit kasi hindi na lamang ikaw ang pumunta sa bahay? Total, day off mo naman ngayon. Nagbitin na nga ako ng salita kay Itay na hindi na ako aapak sa bahay ngayon. Oh, yung totoo. Inis lamang ako kay Itay. Dahil sa palanapak niya sa akin. Dahil sa pampain yun. Huwag kang mag-alala, kuya. Dahil ipaghihiganti kita sa mayang na yun. Huwag mo lang sabihin sa akin yan, gawin mo na. Matutuwa pa ako. Talagang gagawin ko. Ewan ko lang kung hindi uuwing luhaan ang mayang na yon sa gagawin ko sa kanya. Mapalapit lamang ako sa babaeng yon, alam mo? Siguradong manghihiram yun ng mukha sa aso. Gawin mo lang gusto mo sa kanya. Akong pala sa'yo. Kay Tay. Huwag lang siyang magkakamaling sagutin ako at ingungungod ko ang mukha sa sahig. Nabusog ako doon Hindi na ako manananghalian nito dahil sa busog na busog ako. Baka gusto mong magbalot bayaw. Magbalot ka. Dahil pa niyan mag-isang naman akong kakain dito. Ikaw, mahal. Nabusog ka ba? Oo naman. Teka. Bago nga ako tuloy ang mainggit nito magmamalo na nga ako nitong sobra natin. Ito. May bisita kaya dumating, sweetheart. Ang anak mo pare. Anong meron, Itay? May okasyon pala, Itay. Bakit hindi naman ninyo ako inimbitahan? Anak, siya nga pala. Pinapakilala ko pala sa'yo si Mayang. Ang malandi mong kasintahan? anak. Huwag mo naman akong bigyan ng kahihiyan sa harapan ng mga bisita ko. Sana. Ang mabuti pa siguro doon ka muna sa bahay. Halika na. Teka muna. Huwag mo muna siyang ilayo sa akin, Tito Igme. Dahil patitikman ko muna siya nito. Aray ko! Ito Alexa! pa! Alexa! Bitawan mo ako! Ang buko! Nasasaktan na po! Sumusobra ka, Alexa. Ito ang bagay sa'yo. Alexa! 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 Litong-lito ako, pare. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hiyang-hiya ako kay Mayang dahil sa ginawa ng anak ko. At nasasaktan din sa ginawa kong pagsuntok sa anak ko. May ginawa mo lang naman ng tama, pare. Biglang nagdilim ang paningin ko nang makita ko ang ginawa ni Alexa kay Mayang. Na wala namang masamang ginagawa na pinagsisisihan ko naman ngayon. Dahil nasaktan ko ang anak ko. Ay, naku, kung hindi mo rin yung ginawa, lalong nasaktan si Mayang sa pananakit sa kanya. Naguguluhan ako, pare. Hindi ko alam ang gagawin ko. Tatlo silang nasasaktan dahil sa akin. Teka, nakapag-usap na ba kayo ni Mayang? Hindi pa nga dahil hindi ba yung anak ko nang hinarap ko nang makita ko itong bumagsak dahil sa panununtok ko sa kanya. Teka, ano na nga ba ang nangyari nang bumagsak si Alexa? Nagulat din si Mayang at baka dumating pa ang anak mo lalaki kaya minabuti kong ilayo na lamang si Mayang. Anong sinabi tungkol sa akin? Iyak siya ng iyak. Kaya hinatid ko na lamang siya sa bahay nila at saka umuwi na rin ako. Hindi ko tuloy alam ang gagawin ko. Hindi na ako nakapagpaliwanag pa sa kanya. Pare, yung cellphone mo, nagre-ring. Oo na. Si Mayang na yan, sagutin mo. O siya nga.
Si Mayang pare, sandali lang at sasagutin ko. Sige. Hello, Mayang? Sweetheart, ito na siguro ang huli kong tawag sa'yo. Ano? Bakit? Aalis na ako. Magkikipisan na ako sa anak ko sa Amerika. Sige. Mag-ingat ka lagi. Bye. Teka muna, Mayang. Mayang! Hello! Hello, Mayang! Oh, pare, Mayang, bakit? alam kong nandyan ka pa rin. Hello! Mayang! Bakit, pare? Pare Ricardo, bakit? Anong nangyari? Pare, wala na si Mayang. Iniwan na ako ni Mayang, pare. Iniwan na ako ni Mayang. Ang tarantadong mayang na yun. Dahil sa kanya, sinuntok ako ni Itay. Wala na sa matinong kasi pasitay. Mas pinili pa niyang babae yun. Kasi ikaw na anak niya. Yay! Ayun ko na kay Itay. Galit ako kay Itay, kuya. Galit din ako kay Tay. At hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya siya. Hindi siya nakontento. Nasaktan ako. Pati pala ikaw na babae. Nagawa niyang saktan. Dahil sa babaeng yun. Makita ko lang ulit ang babae yun. Hindi lang sa puno ang matatanggap niya sa akin. Nasaan kayo si Tay? Ewan ko. Pakialam ko sa ama mo. Ama mo rin ah. Bakit kaya nagkaroon tayo ng ganong klaseng ama? Mas inuuna pa ang kati sa katawan kaysa kapakanan ng mga anak niya. Anong plano mo ngayon, kuya? E ano pa? Dito na ako titira sa bahay. Talaga? Oo. Uunahan ko ng Mayang na yun. Dahil kung hindi, ang susunod na mangyayari niyan, ibabahay na ni Itay ang babaeng yun. At hinding-hindi ako makakapayag na itira ni Itay ang Mayang na yun sa bahay. Wala pa rin bang itay mo? Ganun ba? Sige. Sabihin mo si itay mo, pagdating natawagan ako, ha? Sige. Mag-ingat na lamang kayo dyan. Teka. Hello? Hello? Ay, naibaba na niya ang cellphone niya. Sayang. Hindi ko na itanong si Cardo. Kumusta na kaya si Cardo ngayon? Hindi ko na nagawang magpaalam sa kanya. Dahil sa labis akong nasaktan at napaya sa inasa ng anak niya. Pero, hindi ko rin pala matitiis si Cardo. Sana ay makausap ko siya. Sana nga. Minsan lamang akong magmahal, pare. Unang asawa ko. Matagal bago ko muling nagbukas ng puso ko sa panibagong pag-ibig. Pero bakit gano'n? Kung kailan handa na ang puso ko para magmahal mo, saka naman ito nawala. Bakit, pare? Kasalanan mo rito, pare. Pareha mo ako sa kanya. Sinagot ka na ni Mayang. Samantalang ako, yung tisay ko, hindi ko na nakikita. Bakit ka rito? Hindi ko naman ginastong magmahal ulit. Bakit ka rin ng mga anak ko? Bakit ako iniwan ni Mayang, pare? Bakit? Huwag kang mag-alala, pare. Tutulungan kita. Tatawagan ko siya mamaya. Matutulog lamang ako para bukas pagkagising ko, matatawagan ko na siya, ha? Bakit naman ako basta lamang iniwan ni Mayang? Nang hindi kami nagkausap ng personal. Bakit, pare? Umihin ko na yung paningin ko, pare. Sana naman ay kinausap muna niya ako bago. Pare, may kasalubong tayo. Mapapagka tayo. Pare, mapapagka tayo. Pare, mapapagka tayo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Paayong napuruhan sa inyo. Baka hindi ka na makalakad yan. Yan kasi. Painom-inom ka ng alak, hindi mo naman pala kaya. Si Mayang, kumusta na kaya siya? Itay, ano ba? Mahihirapan mo kami na mag-aalaga sa'yo. Ibigyan mo ang pin number ng bank account mo. Ilalabas ko ng pera mo. Itay, ano ba? Tutunga ka naman ba yan, ha?
Huwag mong sabihin kami ang magbabayad ng hospital bills mo dito. Ano ba ang sabi ng doktor? Baka akala ka babaraw ako. Ewan ko. Di ko pa nakakausap. Ibigay mo lang sa akin ang PIN number ng bank account mo para makapag-withdraw ako ng pambayad dito sa bill mo sa ospital. Kuya, gising na ba ang itay? Oo. Tay, bigay mo nga sa akin ang susi ng bahay. Ha? Bakit? Anong bakit? Ano pa? Di doon na ako titira para di na doon titira ang mayang na yun. Bay, hindi lamang sa bunot ang mapapala sa akin ng babaeng yon. Talagang ingungudgud ko talagang pagmumukha niya sa iridoro. Ano? Nadisgrasya ang itay niyo? At hanggang ngayon ay hindi pa nagkakamalay? Sige. Magpapadala ako ng pera sa inyo. Ngayon din. Sana naman ay malampasan ni Igni ang aksidenteng ito sa kanya. Si Cardo. Kumusta na kaya siya? Si Cardo lang naman ang alam kong kainuman ni Igni eh. Sana naman ay walang mangyaring masama sa kanya. Tay, ano ba? Hindi ka pa ba nag-igib ng tubig? Ha? Medyo sumakit kasi ang naoperahan kong paa kaya hindi pa ako umiigib. Pambihirang buhay to. Ako na nga ang nagpapalamon sa iyo eh. Ako pa ang pag-iigibin mo ng tubig? Mag-iigib naman ako, anak. Pinapakiramdaman ko lamang tong paa ko. Ang dami mong arte. Magtatawag na nga lang ako na mag-iigib. Pero huwag kang uminom ha. Mag-igib ka ng sarili mong maiinom na tubig kung gusto mo. Pinapatawag mo raw ako, sabi ng anak mo. Oo. Saan ka ba nagpupunta? Nagwalis lang ako sa bakuran. Nagwalis o nakikipaglandian ka na naman? Porque may bagong dating na maid ng kapitbahay eh. Sweetheart, ano ka ba naman? Kung ano-anong sinasabi mo kay Itay. Itay, kumain na ho ba kayo? Kumain muna kayo, Itay. Mamaya nakakaansi tayo. Ililipik muna niya itong pinagkainan natin bago siya kumain. Miko! Siya nga naman, Megan. Ililigpit ko muna ang mga plato, saka ako kakain para malinis tignan ang kusina. Oh, katatapos mo lang palang kumain eh. Anong ulam nyo? Tamang-tama palang dating ko eh. Teka muna, Alexa. Kung kakainin mo yan, wala nang kakainin si Itay. Hindi pa siya nag-aalmusal eh. Sige. Kaya mo na yun, Alexa. May natira pa naman kaning lamig dyan eh. Nasa ref. Iyon na lamang kakainin ni Tay. At saka pala Tay, ilabas mo na yung kanin sa ref para bang naglilipid ka ng plato. Hindi na masyadong malamig. Huwag mo nang ipainit sa kalan ha. Ilabas mo na ngayon. Tama-tama. Hindi na malamig. Pagkakainin mo na. Sayang naman ang gas eh. Mahal pa naman ngayon. Kuya, Siling, ikaw pala. kumusta ka na, Kuya? Masakit pa ba ang paa mo? Ito, madalas ay sumasakit pa rin. Paano hindi gagaling kaagad ang paa mo? Nag-iigib ka ng tubig. Di napipersa. Kung hindi naman ako iigib ng tubig, wala kami maiinom. Bakit kasi ikaw pa ang nag-iigib? Malaki na si Jack na bunso ni Miko. Pwede na siyang mag-igib ng tubig. Ang hirap sa'yo, Kuya. Hindi mo pinagsasabihan yung mga apo mo. Magsusumbong ang mga yan kung pagsasabihan ko. O di hayaan mong magsumbong sila. Isumbong mo rin kung ano ang ginagawa nila sa'yo. Tignan mo nga yung itsura mo, Kuya. Ibang-iba na ang itsura mo kumpara noon. Para ka ng 60 anyos, samantalang mahigit ka lamang na 50. Hayaan mo na ang itsura ko. Ang mahalaga ay buhay pa ako. Pero anong klaseng buhay mayroon ka ngayon, Kuya? Siya nga pala, ito ang isda, yung paborito mo. Paksiw na bangus, dinalhan kita. Salamat ha. Ngayon lamang ulit ako makakakain nito. Bakit naman? Ayan ka na naman eh. Pagtatakpan mo na naman ang mga anak mo. Hindi ka nila pinapakain, ano? Pwede ba naman akong hindi pakainin di patay na ako ngayon. Ang ibig kong sabihin, ha?
Hindi ka pinapakain ng masasarap na pagkain tulad noon. Binabagi din kasi nila ang pera nila para sa pag-aaral ng mga anak nila. Siya nga pala, si Igme, hindi mo pa ba nakikita? Eh bakit? Hindi mo pa ba nababalitaan? Na? Ano? Dinala ng anak niya sa Maynila. Pagkatapos nitong lumabas sa Maynila, dinala na siya ng anak niya sa Maynila. Doon na sila nakatira. Wala na nga rin akong balita sa kaibigan ninyong yun eh. Ganun ba? Siya lang sana ang kakwentuhan ko kung wala ka dito eh. Kung ganun, tuluyan na pala akong walang kontak kay Maya. Kuya, may sinasabi ka ba? Ha? Wala. Ang sabi ko, kung wala kang ginagawa, pasyalan mo naman ako dito para may kakwentuhan ako. Oo ba? Itay, bakit wala na ng tubig ang drum sa banyo? Ano yan, anak? Halika kayo rito. Lumapit kayo kasi. Paano mo narinig sasabihin ko? Kung ang layo-layo ninyo. Ano ba yan, anak? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ha, Itay? Huwag mong hayaang mawala ng tubig ang banyo. Pinuno ko yan kanina eh. Anong pinuno? Tingnan nyo ha. May lamang tubig ba yung drum, ha? Tingnan nyo mabuti. Oh, meron ba? Ha? Puno ito kanina eh. Baka ginamit na naman ng mga anak mo sa panliligo nila. Ginamit pala nila eh. Bakit hindi ka naman nakigib? Ha? Nang hindi mawala ng tubig yung drum sa banyo. Sige, mag-igib ka ng tubig. Kapag ganitong maalinsahan kasi ng panahon, huwag mong hayaang mawala ng tubig ang drum. Alam mong ginagamit sa paliligo eh. Anak, ano kaya kung ipakabit mo ulit yung nawasan natin para hindi na tayo iigib-igib pa? Bakit? May pambayad ka ba? Ha? Maganda naman ang trabaho mo eh. Mataas pang sinasahod mo. Ano naman kung mataas ang sahod ko? Anong pakialam mo dun? Ha? Anong kinalaman ng sahod ko sa pinagagawa ko sa'yo? Para hindi na sana mawalan pa ng tubig ng banyo. At isa pa, sumasakit kasi ang paa ko sa Naman pala eh. Tamad ka lang pala na mag-igib eh. Ha? Kaya mo pinababalik yung tubig na pinakakabit. Sige, pakabit mo. Yun ay kung may pera ka. Kung wala kang pera, pues, mag-igib ka! Tay, alagaan mo nga tong apo mo. Bakit? Saan ka pupunta? Reunion ng batch namin mamayang gabi. Anak, ilang taon na ba itong anak mo? Ay, magdadalawang taon na yan, Tay. Naku, sa ganyang edad may kalikutan na talaga. Wala nang ibang gagawin yan kundi tumakbo. Ano pa nga ba? Ayaw niyo ho ba yun? Tumatakbo na ang apo niyo? Gusto niyo pa yatang maging lumpo ang anak ko eh. Hindi naman sa ganun. Kaya lang alam mo naman ang paglalakad ko. Hindi na tulad ng dati. Paika-ika na ako kung maglakad dahil ka sa operasyon ng paa ko. Ano ka ba naman, Itay? Wala ka na bang alam na sasabihin kundi yung paika-ika mong paglakad mo? I-exercise mo kasi yan para bumalik sa dating lakas ang buto mo. Sige na, maligo ka na bago mo hawakan ng anak ko para mabango ka naman. Naku, ang batang ito, takbo ng takbo. Halos hindi ko mahabol sa katatakbo. Teka, nakabukas pa pala ang pintuan. Naku, baka biglang dumiretso sa pintuan. Wala pa man ding harang ang pintuan. Sino ba bata ang matatawag ko dito? Si Igay. Igay! Igay! Walang sumasagot. Ayun, tumatakbo na naman patungong pintuan. Apo, huwag ka dyan! Igay! Igay, halika nga rito! Patungo na siya sa... Apo ko! Apo ko! Ay, apo! Naku, may sugat sa roo. Anong gagawin ko? Sileng! Sileng! Kuya, bakit ka kasi pumayag na iwan sa'yo ang bata? Naku, mabuti na lang at napadaan ako dito sa harap ng bahay. Kung hindi, patuloy pa din ang pagdurugo ng noo ng bata. Kawawa itong bata. Nasaan bang nanay nito, ha? Mahihirin daw sila ng kabatch niya sa school. Mas inuna kasi ang pagkagala eh. May anak na siya. Ay, ikaw naman kasi, kuya.
Bakit ka pa pumayag na mag-alaga ng bata? Hindi mo na ito trabaho. Tingnan mo nga yung paglalakad mo. Paika-ika na nga. Yan lang ang sinasabi ko sa pamangkin mo pero ayaw akong pakinggan. Ay, naku. Itay? Paano ang anak ko? Bakit? Ano nangyari sa anak ko? Paano nahulog ang anak ko? Paanong nahulog ang anak mo? Nahulog ang anak mo dahil na rin sa kapabayaan mo. Bakit ako? Si Itay ang nag-aalaga sa anak ko, ah. Ano kasi ang ginawa niyo, Itay? Bakit nabukulan ang anak ko? Si Itay pa ang sisisihin mo. Ang ama mo na paipka-ika kung maglakad. Hindi ba't ikaw ang dapat sisihin dahil ikaw ang ina, ha? Tahan na, baby. Tahan na. Itay, sa oras na may masamang mangyari sa anak ko, mananagot ka. Bakit ganito ang kinahinatnan ng mga anak ko? Ibinigay ko naman sa kanila halos ang lahat. Minahal ko sila. Inalagaan. Pinalaki at pinag-aral. Ano ang pagkakamali ko sa kanila? Lahat ng gusto nila ay sinunod ko. Bakit ganito ang ganti nila sa akin? Bakit? Wala akong maisip na ginawang mali sa kanila para tratuhin ako ng ganito. Ano ang kasalanan ko sa kanila? Ano? Itay, bigyan niyo ako ng pera. Bakit anak? Wala na ba yung binigay ko sa'yo? Wala na. Kaya bigyan mo ko. Oh, ito ang pera. Bilhin mo kung anong gusto mo. Oh, ano yan? Nakita ko yan, ha? Binigyan mo naman ng pera ang anak mo? Ano naman ang masama doon kung bibigyan ko ng pera ang anak mo? Marami naman tayong pera eh. Akin na. Hoy, Nico! Hindi ka man lang ba nagpasalamat si Tay mo? Tingnan mo. Tingnan mo ang asa ng anak mo. Ikaw naman kasi. Binibigyan ko na nga ng pera, kinukontra mo pa. Tingnan mo, kuya. Tingnan mo ang nangyari sa noon ng pamangkin mo. Dahil sa kapabayaan ni Itay, kaya nasaktan ang anak ko. Itay, Isinumbog yata ang Alexa ang nangyari sa anak niya. Kaya't nagagalit sa akin si Miko. ano ba naman kayo, Itay? Aalagaan na nga lang ninyo ang apo niya. Ano bang ginawa niyo? Napabayaan ninyo? Ha? Ano bang ginawa ninyo at napabayaan ang apo ninyo? Nahulog sa hagdanan ang pamangkin ko. Nakita ko naman ang bata na papunta na ng pintuan. Pero dahil nga sa paika-ika akong maglakad ay huli na nang malapitan ko siya. Hindi ba sinabi ko na sa inyo na kargahin nyo na lamang siya? Ibinaba nyo siya siguro, kaya nagtatatakbo. Kinarga ko naman ang bata. Kaya lang ay nangalay ang mga braso ko. Kaya ibinabag ko sandali. At nagbubuhatin ko na sana ulit. Nagtatakbo na. Hindi ko na mahabol-habol. Pinilang pala kayo ni Alexa. Nabuhatin nyo lang. Bakit ninyo ibinaba? Nangalay na nga ang mga braso ko, mga anak. Lagi na lang kayo nagdadahilan? Hindi ako nagdadahilan, anak. Talaga lang na nag-alay na ang mga braso ko. Saglit ko lang naman siyang ibinaba. Ipinahinga ko lang sandali ang braso ko. Pero yun nga, masyadong malikot ang bata. Tinangka ko naman siyang habulin. Kaya lang hindi ko magawa dahil nga paika-ika ang paglalakad ko. Wala na kayong dinahilan. Uli ang mga paan nyo. Alisin mo nga yung saklay mo na yan. Masyado ka nang nagdedepende sa saklay na ito. Nico! Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Hindi, kuya. Tumayo ka. Sige lang. Pilitin mo. Sige, konti na lang. Sige. Sige pa. Sandali lang, kuya. Kukunin ko ang upuan para makaupo ka, makabelo kang tumayo. May ibang parte yata ng kadabat ko ang nabali mula sa pagkakamagsak ko. Ito, kuya. Ito. Umupo ka muna para makabelo ka sa pagtayo. Ayan.
Maupo ka muna. Hindi kita kayang alalayang mag-isa eh. Mabigat ka pa rin kahit malaki na ang inayat mo. Ano bang nangyari? At gano'n na lamang ang galit ni Miko sa'yo, ha? Nasaan na ba siya? Hayaan mo na si Miko. Ayan! Ayan ka naman, kuya eh. Nasaan ba ang Miko na yon? Miko! Miko! Ano bang ginawa ng tatay mo sa'yo? At gano'n na lamang ang galit mo, ha? Tingnan mo ang ginawa mo! Bumagsak ang itay mo dahil sa pagsipa mo ng saklay niya. Anong pagsipa? Hindi Hoy, Miko huwag kang magsinungaling. Dahil nakita ko mismo ang pagsipa mo sa saklay ng tatay mo, kaya siya natumba. Nagagawa mong tratuhin ng gano'n ang ama mo? Eh wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Anong wala? Tingnan nyo nga, nabukulan anak ni Alexa dahil sa kapapayaan niya. Ayun! Yung ama mo pa ang sinisisi mo. Bakit kasi ipinalaga mo ng kapatid ng anak niya ngayong paika-ika ang tatay mo sa paglalakad? Pwede ba, Tita Lukring? Huwag ka nang mangialam dito. Away namin pamilya ito. Ganon? Away pamilya? Bakit? Sino ba ako sa pamilyang ito, ha? Sino ako? At kung pamilya rin lang ang pag-uusapan, sino ba ako sa buhay ng ama mo? At kung kinakampihan mo yung kapatid mo, kinakampihan ko rin ang kapatid ko! Ngayon, sabihin mo sa akin na wag akong makialam! Sabihin mo sa akin! Sige! Tita Lucre, umalis ka na. Bago pa mawala ang respeto ko sa'yo. Nakikialam kayo sa away pamilya eh. Away pamilya? Bakit? Itinuturing niyo pa bang pamilya ang kapatid ko? Hindi na, di ba? Kaya sino pa ang kakampi ng kapatid ko kung pinagtutulungan ninyong dalawa? At ako bilang kapatid ng kuya ko, responsibilidad kong ipagtanggol ang kuya ko! Kasi kuya ko siya! Kasi kakampi niya ako! Kapamilya niya ako! Kapamilya mo siya? Then, fine. Kunin mo na yung kapatid mo. Iyong-iyo na siya. Oo! Iuuwi ko ang kuya ko! Mabuti pa nga. At kasabay na kayong aalis sa bahay na ito dahil pamamahay ito ni kuya! Kuya, hayan ka na naman eh. Kaya nga, yan kayo madalas mag-away ni Ate Huling dahil sa ugali mong yan. Lagi mo na lamang kinukonsinti ang mga anak mo. O tingnan mo ang nangyari sa'yo. Ewan ko ba sa dalawang yun. Minahal ko naman sila at binigay ang lahat nilang kailangan. Tama ka, kuya. Hindi lamang ang kailangan nila ang ibinigay mo, kundi lahat ng gusto nila, lahat ng luho nila. Kaya anong resulta? Ayan, winalanghiya ka nila. O paano yan, di? Mag-isa mo na akong palamunin dito. Ano ka ba naman, kuya? Huwag kang magsalita ng ganyan. Kuya kita at nandito ako para sa'yo. Nahihiya tuloy ako sa mga pamangkin ko nito. Ang totoo nga niyan natutuwa ang pamangkin mo at nandito ka sa bahay. Ha? Alam na ng mga anak mo na naririto na ako sa bahay mo. Pasensya ka na, kuya, ha? Kaya lang, napilitan kong ikwento sa pamangkin mo ang ginawa sa'yo ng mga anak mo. Galit na sila sa kanila eh. Ay, Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko na ikunento ang pagbagsak mo dahil sa pagsipa ni Miko ng saklay mo. mabuti naman. Alam mo, kuya, dahil dun sa ikunento ko yun, baka mapapauwi nang wala sa oras si Jay. Alam mo, mahal na mahal ka yata nun eh. Miss ko na rin ang anak mong yun. Sa kabila ng pagkakaroon nito ng magandang trabaho hindi pa rin siya nakakalimot sa akin. Siyempre naman, tandang-tanda pa rin ang pamangkin mo hanggang ngayon kung paano mo kami tinulungan noon. Talagang ganyan ang buhay, kuya. Pana-panahon lang. Sigurado ka? Maibibenta natin ang lupa't bahay na ito? Siyempre naman. Mga anak tayo eh. Paano? Wala pa naman sa pangalan natin ang lupa't bahay na ito eh. Anong paano?
Diyan ka bibilib sa akin, Alexa. Dahil magagawan ko ng paraan kung paano natin maibebenta ang lupa't bahay na to. Eh, saan naman tayo titira? Hindi naman may bahay naman ang asawa mo na tinitirhan nyo yun. Oh, di doon ka. At ako naman walang problema. Malaki ang bahay ng mga magulang ng asawa ko. At sino pong magiging tagapagmana ng malaking bahay na yun? Kundi ang nag-iisa nilang anak. Ang asawa ko. Eh, paano si Itay? Eh, saan siya titira? Paala na siya sa buhay niya. Umalis siya sa bahay na ito. Di, pasensya siya. Sa bagay, kinuha na siya ni Tita Siling. Eh, doon na siya tumira forever. Naku, pinsan. Mabuti naman at naalala mo akong pasyalan dito sa bahay. Pwede ba namang hindi kita papasyalan? Ah, siya nga pala. Ito, pasalubong ko sa inyo. Mamili ka kahit anong gusto mo. Ang dami nito, insana. Sa akin ba lahat ito? Yung hindi mo mapipili, Ay, naku, yun thank you. ibibigay ko sa iba pa nating pinsan. Nako, kunti lang kung gano'n lang kukunin ko para maibigay ka pa sa iba nating mga pinsan, ano? Ah, hindi. Okay lang. Ha? Meron din para sa Ay, kanila. ito ah. Para sa iyo nga itong isang box na ito. Para marami kang mapagpilian. Siyempre, pag nagkita kayo ni Tisay pormang-porma ka. Anong sinabi mo? Tisay ka mo, insan? Oo naman. Huwag mong sabihin naririto si Tisay. Kaya ako nga dinamihan itong pasalubong ko sa iyo para makapamili ka ng pamporma mo. Para pag nagkita kayo, mai-in love na ulit ang balai ko. Hindi ka ba nagbibiro? Nandito si Tisay. Oo, kaya piliin mo na ang pamporma mo at maligo ka na para tayong dalawa na ang pupunta sa napag-usapan naming lugar kung saan kayo magkikita ng dalawa. Ay, nako. Ayos ka talaga, insan. Maraming salamat sa'yo. Oh, kuya, bakit ganyan ang mukha mo? Akala ko ba may bayar na tayo? Anong nangyari at nakapalumbaba ka? May problema ba? Nahanap niya na kasi ang pirma ni Itay. Oh, hindi ba't sabi mo gagawan mo ng paraan? Oo nga, sasabihin ko na nga sana. Patay na si Itay, kaso may nakapagsabi sa akin na kakailanganin pa rin nila talagang yung death certificate ni Itay sa munisipyo. Ganun ba? Oo Hindi mo ba Ano kayang kaya ito? pikihin ang pirma ni Itay? Magbayad ka kaya ng magkukopya ng pirma ni Itay? Mapipigyan natin ang pirma ni Itay. Magkakaroon pa rin tayo ng problema dahil magkatabi lamang ang bahay. Kabahan ni na Tita Siling. Kung susukatin ng lupa, posible malalaman ni Tita Siling. Hindi rin pala basta-basta makakapagbenta ng lupa at bahay, no? Kung hindi lang sana magkatabing lupa ni na Tita Siling at Itay. Madali lang, walang paraan yan eh. Paano yan? Hindi rin pala natin maibebenta tong lupa at bahay. Meron pang remedyo. Meron pa. Meron pa? Ano? Basta, ako na rin bahala. Yun na lamang ultimo remedyo para maibenta natin ang bahay at lupa ni Itay. Kuya, magbihis ka. Bakit? Nagpadala yung pamangkin mo. Kukunin ko sa bangko kaya magbihis ka. Kakain tayo sa labas. Ano? Sa labas tayo kakain? Naku, gagastos ka pa. Huwag na. Mamalengke ka na lang at iluluto ko. Mas masarap pa. Nakatipid pa tayo. Mabuti naman ang kalagayan ko dito, pamangkin. Ito nga't alagang-alaga ako ng inay mo. Talaga. May pasalubong ka sa akin na 2 imported shoes at mga polo. Ay, naku. Ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako sa iyo, pamangkin. Naku, hayaan mo na ang mga pinsan mo. Okay na ako dito sa bahay niyo. At yun na ang mahalaga sa akin. Pamangkin, sandali lamang at may kumatatok sa pintuan. Baka ang inay mo na yan. Kasi nilag ko lagi ang pintuan kung mag-isa ako. Sige pamangkin. Mag-ingat ka lagi dyan ha. Bye. Sandali lang. Miko, Kumusta ka na, Itay? anong kailangan mo? Hindi mo pa ba ako papapasok ni Itay?
Kung sa gusto ay gustong gusto ko. Kaya lang hindi ko bahay ito. Bahay ng tita mo. Oh, bahay pala ni Tita Siling eh. Wala ba akong karapatan na pasukin itong bahay ni Tita Siling? Anak, hindi naman sa ganun. Kaya lang. O sige, pumasok ka. Medyo gumonda itong bahay ni Tita Siling ha. Matagal din panahong hindi ako nakapasok dito eh. Hindi naman siguro mamasamain eh. Siling, kung papapasukin kita. Kung hindi sana kayo nag-away ng tita Siling mo, hindi ako magdadalawang isip na papasukin ka. Dahil matagal na yun. Siguradong nakalimutan na ni Tita Siling yun. Teka, ano palang dahilan at napunta ka rito? Gusto sana namin ni Alexa na kunin ang mana naming dalawa. Ano? Kailangan na namin ni Alexa ang mana namin, kaya ibigay mo na sa amin. Anong mana ang ibibigay ko sa inyo? Wala naman akong kayamanang Meron! Meron. Wala akong alam na maipamamana ko sa inyong dalawa. Ang bahay at lupa. Hindi pa magiging amin din yun ng kapatid ko. Hindi. Ay, hindi. Anak mo kami. Ng kapatid ko. Hindi mo pwedeng hindi ibigay sa amin yun. Mana namin yun eh. Pwede ba? Ibaba mo ang boses mo. Dahil hindi natin pamamahay ang bahay na ito. Umalis ka na. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo binibigay ang mana namin ng kapatid ko. Umalis ka na! Miko! Aalis na siya, Siling. Miko, umalis ka na. Dahil kung hindi, tatawag ako sa barangay. Itay! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. O kuya, ito pala mga pinamili ko. Shorts at boxer mo. Kasi butas-butas na yung boxer mo. Ay, akala ko masaya akong sasalubong sa'yo dahil alam kong may namili ka. Pero, Pero, Ay. sinira ni Miko ang araw mo. Kuya, bakit nga ba galit na galit ka kanina? Hindi ba dapat magsaya ka dahil sa wakas ay naisipan niyang galawin ka dito sa bahay? lumapit lamang siya sa akin dahil may kailangan siya. Anong ibig mong sabihin, kuya? Kinukuha na niya ang mana nilang dalawang magkapatid. Ano? Hindi ko naman ipinagkakait ang mana nilang dalawa. Wala namang ibang magmamayari ng maiiwan ko kundi silang dalawa rin. Ang ikiniinis ko lamang ay sa halip na humingi ng tawad sa naging pagkakamali nilang dalawang magkapatid. Mana kaagad ang sinabi sa akin. Pumunta lamang pala siya dito para sa mana niya. Oo. At iyon ang ikinagalit ko. Bakit kasi sinabi mo pang kukunin na natin ang mana eh? Pinapirma mo na sana siya kaagad. Hindi naman ganun kadali na papirmahin natin si Itay. Siyempre, kailangan dahan-dahan muna. Eh, paano yan ngayon? Galit na siya sa'yo. Ano kaya kung ikaw naman ang lumapit sa kanya? Ano? Eh, mas lalo. Galit nga yun sa akin eh. Mas maganda kung tayong dalawang lalapit sa kanya. Para magsabi na ibigyan na sa atin ng mana natin. Ikaw na muna, kuya. Pagkatapos ng nangyari, parang ayaw ko pang lapitan si Tay. Bahala ka. Kung kakausapin ko si Itay, mana ko lang kukunin ko sa kanya. Parang kailan lang, no? Dalawa pa tayong naglalaro sa napakalawak na bakurang ito. Oo nga eh, kuya. Kung hindi lamang nagipit sina Inay at Itay nun, di atin pa sana ang bukiring nasa harapan ng bahay natin, ano? Hindi bali. Maluwang naman ang lupang naiwan sa ating dalawa eh. Ito nga't bukod sa lupa sa'yo ipinamana ni Itay at Inay itong bahay natin. At sa'yo naman ipinamana ang maisan sa kabilang ibayo. Naibenta ko rin noong nagipit kaming magkasama. Hindi bali, may lupa't bahay naman tayong pareho eh. May iba nga pala ako ng usapan, kuya. Paano nga pala ang sinasabi ng mga anak mo? Anong desisyon mo ngayon na kinukuha na nila ang kanilang mana? Matanong kita.
Kung sa iyo ginawa ang ginawa ng dalawang anak ko, anong gagawin mo? Aanhin ko naman ang bahay at lupa kung patay na ako. Anong ibig mong sabihin, kuya? Wala namang ibang magmamanang maiiwan ko, kundi sila ring dalawa eh. Kaya lang, pagkatapos ng pagwawalang hiya na ipinakita sa akin, siguro, makukuha lamang nila ang sinasabi nilang mana nila kung patay na ako. Kuya, yung dalawa mong anak, papalapit dito. Tita, Oh, Nico. kakausapin ko lang sana ang itay. Oh, sige. Teka, ayaw mo bang pumasok muna sa loob ng bahay? Huwag na siling. Hindi naman magtatagal ang pag-uusap naming dalawa eh. Sige maghahanda lamang ako ng merienda nang makapag-usap naman kayong mag-ama. Anong kailangan mo? Sinabi ko na sa inyo kung anong kailangan ko, hindi ba? Bastos ka pa rin pala hanggang ngayon. Pwede ba, itay? Ibigay mo na lamang sa akin ang mana ko. Dami-dami pong sinasabi dyan eh. Tanda ka na. Ganon? Paano kung sasabihin ko sa iyong wala akong maipamamana? Anong wala? Yung bayad lupa. Hindi ba sa'yo yan? Sa akin nga. At sa akin lamang yan. Bakit? May reklamo ka? Anak mo ako, itay! May karapanat ako sa lupa't bahay na yan! Kung karapatan din lamang ang pag-uusapan. Kung may karapatan ka sa bahay at lupa na yan, mas may karapatan ako dahil ako ang nagmamay-ari ng bahay at lupa na yan. Nasa pangalan ko pa rin ang bahay at lupa na yan. At maibibigay ko kahit kanino. Hindi mo pwedeng gawin yan, itay. Dahil anak mo kami. Kami ang nagmamay-ari ng lupa na mama na namin yan ang kapatid ko. Anak mo ako, Aglakas itay! mong loob mong magsabi ng ganyan na anak ka. Bakit? Ama nga ba ang turing mo sa akin? Ha? Para sabihin ko sa iyo, kaya kong ibigay ang lupa at bahay na yan kahit kanino. At kaya ko rin hindi ibigay ang mana mo. Itay, Narinig mo? ano bang gusto mong gawin ko? Ha? Ang magmakaawa ako sa'yo? Ang lumuhod sa'yo? Ha? Ano bang pinagmamalaki mo? Oh, Nico. Ano naman yan? Talingat ako ng sandali. Nag-aaway na naman kayong mag-ama. Yan kapatid mo eh. Siyang tanungin mo. Huwag ako! Nico! Nico, sandali! Hayaan mo na sila. Lalong lumalabas ang sungay kung kailan nagkakainan. Kuya, ano bang pinagawayan ninyong mag-ama na kanina nung umalis ako? Ano pa nga ba? Kundi yung mamanahin niya. Ay, naku. Buhay pa ako, pero kinukuha na. Isa pa, madali lang naman akong kausap eh. Wala namang ibang magmamanayan kundi silang dalawang magkapatid. Pero tignan mo naman. Noon at hanggang ngayon, walang pagbabago ang kanilang ugali. Hindi ako magawang respetuhin. Ang lakas-lakas ng loob na kunin ng mana habang winawalang hiya ko. Sino pa namang magulang ang gaganahang magbigay ng mana sa anak kung ganyan ang ipinapakita nila? Hamot kakausapin ko siya, Huwag kuya. na, huwag na. Baka pati sa iyo ay magalit. Hayaan mo na. Mapapasakamay rin lang nila ang pag-aari ko kung wala na ako. Kuya! Oh, nakabihis ka, kuya. Saan ang lakad? Magpapagupit lang ako ng buhok. May pera ka ba dyan? Oo naman. Ngayon ko nga lang gagastusin yung binigay ng anak mo eh. Oh, sige, tamang-tama pag uwi mo. Nakahanda na ang pananghalian. O sige, alis na ako. Oh, sige, kuya, mag-ingat ka. Maglalaba muna ako sa washing machine. At saka ako magsasaing. Tita, Oh, Nico, ikaw pala. Kaalis lang tatay mo Hindi mo ba nasalubong? hindi. Sa kusina ako naman eh, kaya hindi kami nagkasalubong na dalawa. Halika, pumasok ka muna. Huwag na, tita. Dito na lang ako. May tatanungin lang sana ako sa inyo eh. Ano yun? Kanino ba ibibigay ni Itay ang lupa at bahay namin? Kanino pa nga ba? Sa inyong dalawang magkapatid. Wala naman siyang ibang anak eh. Bakit ang sabi sa akin ng Itay kahapon eh? Maibibigay niya ng kanino? Pamangkin, nasasabi lamang ng itay mo yun dahil galit. O sabihin na nating naiinis lamang sa'yo. Pero maniwala ka sa akin. Ibibigay at ibibigay ng itay mo ang mana ninyo. Kung ibibigay rin lang, bakit hindi na ngayon? Total, kailangan namin ng kapatid ko yung pera. Sa bagay na yan, wala akong masasabi. Ang itay mo lamang ang makapagdidesisyon yan. Hindi ba pwedeng kausapin niyo na lamang si Itay?
na ibigay na sa amin ang mana namin ng kapatid ko. Hindi mo ba siya pwedeng amu-amuhin? Yun lang naman ang hinihintay ng itay mo eh. Yung mapagkumbaba kayong magkapatid. Tita, makabawang henerasyon na tayo eh. Hindi na uso yung ganyan-ganyan. Amu-amuhin pa. Huwag kang mag-alala. Susubukan kong kakausapin ang itay mo tungkol dyan. Tignan mo. Ginagawa ka pa ngayong padrino. At wala talagang planong magpagumbaba. Sabi sa akin, kuya, hindi na raw uso ang pagpapakumbaba ngayon. Anong hindi uso? Wala na nga silang ibibigay sa akin. Itinapon na nga nila ako. Kung wala ka na kapatid ko, nasaan ako ngayon? Buhay pa ako. Kinukuha na nila ang mana nila. Ngayong itinakil na nila ako na magulang nila. Halimbawa, inaway mo ako. Ipinagtabuyan. Saan ako titira? Hindi ba't sa bahay at lupa na kinukuha sa akin? Kuya, hindi mangyayaring aawayin kita. Nag-iisa ka lang eh. Alam ko. Pero hindi pa rin natin masasabi dahil hindi naman tayo perpektong tao. Ewan ko ba sa mga anak mong yun? Kanino kaya sila nagmana? Napakabait naman ang nanay nila. Ay, kung mayroong dapat mang sisihin kung bakit sila ganyan, ay raya ko na rin. Mali na ang pagpapalaki ko sa kanila. Tama nga ang hipag mo. Madalas niyang sabihin sa akin noon na ako mismo ang nagturo sa kanila para lumaki silang ganyan. Kaya siguro ako na rin ang makakapagturo sa kanilang dalawa. Anong ibig mong sabihin, kuya? Matututunan nila ang pagpapakumbaba. Kung yun lang ang maituturo ko sa kanila, ipagpapasalamat ko na. Paano kung makikipagmatigasan sila sa'yo? Hintayin nilang mamatay muna siguro ako. Kung hindi, magbago ang isip ko. Kuya, may ibig ka yatang tumbukin, ha? Oo. Dahil kung hindi pa rin magbabago ang pakikitungo nila sa akin, pwede kong ibigay ang lupa at bahay sa kahit kaninong gustuhin ko. Maaga palang umalis si Siling para mamalengke. Naiisip ko na naman ang dalawa kong anak. Sana nga matutunan na ng dalawa kong anak ang magpakumbaba. Kung noon ay madalas na ako na magulang ang sumusuko sa kanila. Hindi na ngayon. May panahon pa para ituwid ko ang kanilang pagkakamali. May pera naman tayo. Kaya ko namang ibigay ang gusto nila. Kaya bakit hindi ko ibibigay? Hindi yun ang punto ko eh. Kundi yung pang-spoil mo sa kanya. Ikaw na rin ang nagtuturo sa mga anak mo na walang hiyang kanila. Balang araw eh. Hindi yan mangyayari. Kaya ko nga ipinapakita ang pagmamahal ko at pag-aalaga sa kanila. Para pag tumanda ako, gagawin din sa akin ang ginagawa kong pagmamahal at paghaharuga. Pero hindi tama ang paraan mo. Ini-spoil mo silang dalawa. Pang-i-spoil pa yun? Pagpapadama ko lamang ng pagmamahal yun sa kanila. Ano ka ba? Tay, yung pagkain ko. Iabot nyo nga sa akin. Ikaw, Miko namimihasa ka na, ha? Ang laki-laki mo na. Hindi mo pa makuha ang gusto mong kunin? At ikaw pa talaga ang mag-uutos sa tatay mo, ha? Ikaw ang kumuha ng kailangan mo. Inom kasi. Tay, Miko? wala yatang kapatid mo dyan. Wala nga siya dito. At ano naman ang kailangan mo? Kukulitin mo na naman ako sa mana mo. Oo. At hindi ko alis sa bahay na ito nang hindi ko nakukuha ang mana mo. Ano? At ang lakas talaga ng loob mong kunin ang mana mo. Kayong ganyan ang pakikitungo mo sa akin. Huwag ka nang dakdak ng dakdak dyan. Miko, baril yung hawak mo. Ibaba mo yan, magkapuputok. Talagang puputok ito sa ulo mo kung hindi mo pipirmahan ang papeles na ito. Pipirmahan mo ba ang papeles na ito? O papatayin kita sa mga oras na ito? Miko, Bilisan mo na. Dahil kung hindi, sasabog ang ulo mo sa hawak kong baril. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At
ipagpapatuloy natin. Ang daming tao sa palengke. Palibhasa, nalalapit na naman ang araw ng mga puso. Kuya, binili kita ng paborito mo. Ito may nilagang mais akong inuwi. Kuya! Bakit ganyan ang itsura ni Kuya? Nakatulala. Kuya? Siling, Kuya, ako nga. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit parang takot na takot ka? si Miko, nasaan? Si Miko? Wala naman si Miko. Bakit ba? Ang pintuan, Siling, isara mo. Isara mo bago pa bumalik ang anak ko. Dali, isara mo. Kundi papatayin niya ako. Ano? Okay na anak, nandito ako sa ospital kung saan ko pinapacheck up ang tito mo. Ewan ko ba? Nadatnan ko lamang siya na parang takot na takot at sinasabing papatayin daw siya ni Miko. Wala naman si Miko. 2 araw nang hindi ko nakikita. Sige, i-update na kita kung anong resulta. Bye anak, mag-ingat ka dyan. Kuya Igme? Mabuti naman at natandaan mo pa ako. Sino naman ang makakalimot sa best friend ng kuya ko? Ano ba talagang nangyari sa kuya mo? Di ko nga rin alam eh. Nadatnan ko lamang na parang tulala. Nasaan si Cardo ngayon? Under observation pa si kuya. Bakit? Ano bang nangyari sa kuya mo? Hindi ko rin alam eh. Okay pa naman siya nang iwan ko sa bahay. Pero pagdating ko, parang nakatulala. Hindi na makapagsalita. Ang tanging nasasabi lamang sa akin, may papatay daw sa kanya. Sandali lang kuya ha. Ayun ang doktor na tumitingin kay kuya. Sandali lang ha. Kakausapin ko siya. Ano? Hindi maintindihan ng doktor ang nangyari kay Cardo? Tinignan daw lahat ng vital signs ni paring Cardo. Wala naman daw yatang funksyon na mabuti. Pero yun na nga. Hindi nagbabago ang facial expression ni paring Cardo. Na parang daw may kinatatakutan eh. Ano kaya kung ipatingin natin si Cardo sa psychiatrist? Pwede rin. Kaya lang ang kapatid niya siya yung makapagdidesisyon niya. Halika. Samahan mo ako sa kapatid ni Cardo para mapag-usapan natin kung ano ang dapat nating gawin. Ayan na si Siling. Si Siling. Kamusta? Anong sabi ng doktor? Ayon sa kanya, baka raw may nanloob sa bahay at baka raw tinakot ng gusto si kuya. Kaya siya na-shock ng gusto. Anong sabi ng doktor? Kailangan daw na ipasuri sa isang neurologist o kaya sa isang psychiatrist. Kawawa naman ang kuya ko. Napakabait na tao. Pero bakit ganito ang kinahinatan niya? Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko ang kuya mo. At kung papayag ka, dadalhin ko siya sa Amerika. Amerika? Oo. Maraming dalubhasa doon. Madaling gagaling ang kuya mo. At tulad ng sinabi ko, ako na ang bahala sa gastos. Ang daya-daya mo, kuya. 200,000 lang? Ito lang ang napagbilhan mo ng lupa't bahay ni Itay? Oo. At magkano bang inaasahan mo, ha? 1,000 square meters? Nasukat ng lupa? Ibininta mo lamang ng 200,000? Hindi mo ako naiintindihan eh. Yang 200,000, share mo na yan. Sa napagbintahan ko, ano ka ba? Kahit pa. Magkano bang napagbilhan mo? 500,000 lang. Ano? 500,000 lang? Yung halaga ng bahay. Hindi mo na yun kinuwenta? Mahigit 1 milyon yun eh. Yun pang lupa kaya? Bakit pang dami mong tanong-tanong? Dahil hindi tama ang hatian natin. Hindi ako naniniwalang 250 milyon lang ang halaga ng lupa't bahay na yun. Dinadaya mo ako, kuya. Tama lamang ang hatian natin. 500,000 nga lang yung pinagbintan ko eh. Ibigay ko sa 200,000. Ano pang hinahanap mo? O sige, sabihin na nating 500,000 mo na ibenta. Hindi ba dapat ay 250,000 ang bawat isa sa atin?
Oh, di ba? Ano? Inasaan ang 50 mil? Hinahanap mo pa sa akin ng 50 mil. Bakit? Napagod ka ba? Ha? Nagpapirma kay Itay? Ako ang naglakad noon, ha? Papapeles. Ako ang naghanap ng buyer. Ha? Ang pagbebenta. Ikaw, anong ginawa mo? Wala. Basta! Hindi ako naniniwalang bininta mo lamang yun ng 500,000. Alam ko, dinadaya mo ako. Bahala ka sa buhay mo. Diyan ka na nga. Isusumbong kita kay Itay kung makikita ko siya. Di magsumbong ka. Kung makikita mo pang buhay pa. May tumatawag. Oh, si Mayang pala. Ah, Mayang! Kumusta na si Kuya? Tama ang hinala ng doktor diyan sa Pilipinas na may namukpok ng matigas na bagay sa ulo ng kuya mo. Ha? May nakita mga doktor dito na tuyong tubo sa ulo ng kuya mo at patunay na sinaktan nila ang kuya mo. At dahil doon ay nasyak ang kuya mo. Wala ka bang pinaghihinalaan na pwedeng nanakit sa kuya mo? Mabait si Kuya. Wala siyang kaaway. Maliban lamang kay Miko. Pag nanakaw kaya, wala kayang pumasok sa bahay mo ng mga sandaling yun? Wala namang nawawalang mahalagang gamit sa loob ng bahay. Kung nasaan nandun ang Kuya sa oras na mga yon. Sige. Hintay na lamang siguro natin manumbalik ang tamang ulirat ng kuya mo. Dahil siyang makakapagsalaysay ng lahat ng nangyari. Ilang araw nang napapansin ko ang bahay ni Kuya. Parang napakatahimik at laging sarado. Nandito ba si Miko? O nagpunta na naman sa mga kaibigan niya? Namibis mo na yata ang kuya mo at bahay na lamang niya tinitingnan mo, ha? Ano ba? Oo nga eh. Mag-iisang buwan na rin wala si Kuya. Huwag kang mag-alala. Mabait ang kapatid mo. Oo nga eh. Alam mo Kuya, bihira na ngayon ang tulad ng pinsan mo. Biruin mo, siya lahat ang gumagastos sa pagpapa-ospital ng Kuya at sa Amerika pa. Alam mo kung bakit sila? Bakit Kuya? Gusto ko lang sabihin sa'yo pero mas mabuti siguro kung mismong sa kuya mo manggaling ang balita. Balitang ano? Tita Igme! Teka, si Alexena, ano kayang sadya nito sa akin? Alexa, bakit? Hindi ba kaibigan mo, kamo, ang bumili nitong bahay at lupa? Bakit? Magkano ba talaga ang pinagbilhan ng kuya ko? Bakit? Hindi ba sinabi sa'yo? Sinabi niya, pero hindi ako naniniwala. Teka muna. Anong sinasabi mong pinagbilhan nitong bahay? Ibinenta niyo ba ang bahay ni Kuya? Ang ibig mong sabihin, hindi mo alam na naibinta itong bahay ng kuya mo, Sileng? Hindi. At papaano ito maibebenta? Na kay Kuya naman ang titulo ng lupa. Na kay tatay nga, pero itinago lang naman ni Itay ang mga papeles nitong bahay sa aparador. Di nakuha kaagad ng kuya ko ang titulo at iba pang papeles ng bahay at lupa na to. Kaya niya naibenta. Ano? Ang ipinagtataka ko lamang, paanong naibenta ng magkapatid ang bahay? Hindi pa naman ibinibigay ni Kuya ang lupa't bahay na yun. Imposibleng hindi pa binibigay. Manon daw nilang magkapatid ang lupa't bahay na yun. Oo nga, pero hindi pa nga ibinibigay ni Kuya na mapapasa kanila lamang na magkapatid ang bahay at lupa kung patay na ito. Dahil nga may galit ito sa dalawa. Sigurado ka? Oo, Kuya. Galit siya sa dalawang magkapatid dahil sa hindi magandang pakikitungo nila sa ama nila. Maniwala ka sa akin, Kuya. Nasaksihan ko kung paano pakitunguhan ng magkapatid na Miko at Alexa ang kanilang ama. Kaya imposibleng ibinigay na ito ang kanilang mana. Paano napunta sa kanilang titulo at lupa ng bahay kung ganon? Hindi ako magtataka sa titulo at sa iba pang papeles dahil nasa loob lamang ito ng aparador. Ang ipinagtataka ko lamang kung paano nila naibenta gayong kailangan pa ang perma ni Kuya. Teka, nagriring ang cellphone ko. Si Mayang pala. Hello, Mayang! Kumusta na si Kuya dyan?
Siling? Kuya, nakapagsasalita ka na? Oo, okay na ako. Salamat kay Mayang at sa buong may kapal. Siya nga pala, ihanda mo ang bahay ko at uuwi na kami ni Mayang sa lalong madaling panahon. Ha? Sige, saka na tayo mag-usap pag uwi ko. Ay, anong sabi ng kuya mo sa'yo? Uuwi na raw siya, kuya. Oo. Uwi na nga siya, pero bakit parang hindi ka masaya? Ang sabi niya sa akin kasi, maglilinis ako sa bahay niya. Oh, ngayon? Ito nga't pinag-uusapan lang namin na naibenta na pala. Paano ko sasabihin sa kuya na wala na siyang madadat ng bahay? Huwag mo lang problemahin ang pagkakabenta ng bahay niya't lupa. Ang asikasuhin mo ngayon ay ang paghahanda ng kanyang matutuluyan dahil uuwi na siya. Ha? Siling! Kuya! Kumusta ka na? Kuya, salamat at magaling ka na. Akala ko kung mawawala ka na sa amin eh. Maligayang pagbabalik. Hi! Maraming salamat ha dahil sa pag-aasikaso mo sa kuya ko. Walang ano ba dyan? Mabuti naman at magkakilala na pala kayo sa personal. Siling, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Kuya, kung ang bahay mo ang gusto mong sabihin, kinalulungkot ko. Hindi ako nakapaglinis ng bahay mo eh. Bakit hindi ba't sinabi ko sa'yo na ihanda mo ang bahay dahil uuwi na kami? Kuya, kasi hindi na ako pwedeng pumasok sa bahay mo dahil naibenta na ng mga anak mo. Paano naibenta yun eh? Kuya, bakit anong nangyayari sa'yo? Kuya! Nasaan si Miko? Nasaan si Miko? Paano yan, sweetheart? Doon muna tayo matutulog sa bahay ng kapatid ko. Dahil hindi na akin ang lupa't bahay na ito. Sinong may sabi sa'yo na hindi mo na lupa't bahay? Heto, nasa akin ang titulo ng bahay mo at inilagay ko na sa pangalan ko para wala nang makakakuha. Paano nangyari? Naibenta na ng anak ko ang mga yon. Paano mo nabili? Nang malaman ko kay Egme na ibinebenta ng anak kong si Miko ang lupa't bahay mo, agad kong sinabi sa kanya na ako na ang bibili. Kaya binili ko na at inilagay sa pangalan ko para hindi na sila magrereklamo at hindi ka na nila guguluhin pa. Inay, patawarin niyo ako. Ilabas niyo ako dito. Ayoko rito. Parang awa niyo na itay. Nalulungkot ko, Miko. Pero kailangang harapin mo ang parusang katumbas ng krimen na ginawa. Tawad niyo na ako, tay. Nagsisisin ako sa ginawa ko. Ilabas niyo na ako dito. Ayoko dito, itay. Ilabas niyo na ako dito. Mabuti na rin yung naririto ka sa kulungan. Total, wala ka na rin titirhang bahay dahil binenta mo na. Patawad po. Palabasin niyo ako, ayokong makulong. Itay! Patawarin niyo ako. Umaasa ako na sa pamamagitan nito ay matututo ka na, Miko. Pinapatawad na kita. Pero kailangang pagbayaran mo ang krimeng ginawa mo. Ang pagbebenta mo ng bahay at lupa at ang tangkang pagpatay sa akin. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.